mga maling bagay sa pag-aalaga ng exotic birds. So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. Papagpalang araw po mga habi. Welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So marami sa yung mga kahabi na nahihirapan sa pag-aalaga ng mga exotic birds. Baka nasa maling bagay ang kanilang pag-aalaga. So nais nating magbahagi kung ano ba yung kadalasan natin ginagawa na akala natin tama, ngunit ito pala ay mga maling kapamaraanan, maling bagay sa pag-aalaga. So let's go, let's go! Ang pag-aalaga ng mga exotic birds tulad ng lovebirds o yung tinatawag na Fisher's lovebirds o Agapornis fisheries, Budgerigar, Sun conures or mga conures, kakatil, mako at African grey parrot at marami pang iba ay napakasaya. Pero marami ring karaniwang pagkakamali ang nagagawa ng mga breeders at pet owners, lalo na kapag bago pa lang. So, nais nating magbahagi. Narito ang mga maling gawi sa pag-aalaga ng exotic birds at kung ano ang tamang dapat gawin. So, una po, maling pagpapakain o yung nutrition. Puro sunflower seeds o seed-only diet. So, sa ating papapakain, dapat alamin po muna natin mga kahabi kung ano pong exotic birds ang ating aalagaan. Kung ito ba ay pure seeds bird lang ang pinapakain or kailangan pa ng mga nutritious balanced diet tulad ng prutas or vegetable. Ang mali mga kahabi, ang pagpapakain ng puro seeds lang ay parang nagpapakain ng junk food araw-araw. Mataas ito sa taba pero kulang sa vitamina, lalo na ang vitamin A at calcium. Nagdudulot ito ng fatty liver disease at mas maikling buhay ng ibon. So ang tama dapat gawin natin kahabi, gawing basihan ang high quality pellets 60 to 70% at samahan ng mga sariwang gulay tulad ng kalabasa, broccoli, carrots or mga leafy birds. Konting prutas at paminsan-minsan seed bilang rewards o treat. So yun po yung tama. Pagpapakain ng nakakamatay na pagkain. So ito po ang iwasan natin. Ito po yung mali bagay. May mga pagkain pampasira ng organ o nakakalason sa ibon tulad ng avocado, tsokolate, sibuyas, bawang, caffeine at mga pagkaing maalat o matamis. So yun po yung ating iiwasan na bagay sa pag-aalaga ng exotic birds. Pangalawa po mga kahabi, pagbaliwala sa ligtas na kapaligiran o yung environmental hazards. So ito po tandaan natin mga kahabi paggamit ng teflon o non-stick cookware. So kung mag-aalaga tayo ng bird species ay huwag pong malapit sa lutuan or sa kusina. Maling kapamaraanan o maling bagay kapag uminit ang mga non-stick pan o yung teflon, naglalabas ito ng amoy o usok, polyterafluorine foams na walang amoy sa tao pero mabilis na nakakamatay sa baga ng mga ibon. So kung maglalagay po tayo ng mga cages ay iwasan po natin na malapit sa kusina. Mababang kalidad ng hangin. Mali po. Ang paggamit ng scented candles, perfumes, spray, katol, vaping, yosi o insecticide sa loob ng bahay ay nakaka-sensitive sa respiratory system ng ibon. So yun po, mali po yun Maling sukat at disenyo ng kulungan. Mali. Masyado maliit na kulungan kung saan hindi man lang
makaladlad ang pakpak ng ibon o paggamit ng gawa sa makamandag na metal tulad ng zinc o lead content. So yun po ang iwasan natin mga kahabi, yung maling paggamit ng sukat ng disenyo ng kulungan. Dapat po mga kahabi ay alamin natin kung anong species po yung ating aalagaan. Kung maliit ito, dapat po ay hindi po siya sobrang liit naman ng kulungan. At kung malaki naman ang ating species na alagaan, ay wag naman po natin ilagay sa maliit na cages. So, mas malaking kulungan, mas maganda po sa ibon para nakaka-spread po yung kanilang mga pakpak at nakaka-exercise sila at medyo nakakalipad sila sa magandang kulungan. Pangatlo po, kulang sa mental stimulation o pakikipag-ugnayan. Ano ito? Iwanan ang ibon na walang laruang nakalagay. So yun po ang maling bagay mga kahabi na dapat nating iwasan sa pag-alaga ng exotic birds. Mali, ang exotic birds ay napakatalino. Kapag naiinip sila sa kulungan ng walang ginagawa, maaari silang magkaroon ng stress, maging agresibo o magsimulang magbunot ng sariling balahibo o yung tinatawag na feather plucking dahil wala po silang pinagkakabalahan. So, kulang sa sunlight o yung UV light, maling bagay sa pag-alaga ng exotic birds, ang pagkulong sa ibon sa loob ng madilim na kwarto. Kailangan nila ng natural na sikat ng araw o UV light para ma-absorb ang calcium at maging malusog ang balat ng balahibo. So yun po mga kahabi, baka yun ang nating nagagawa. Akala nating tama, pero ito pala yung mga maling bagay sa pag-aalaga ng exotic birds. Pang-apat po, maling trato o pang-unawa sa behavior, paghahampas o pagpaparusa kapag nakakagat. Mali, hindi naintindihan ng ibon ang parusa kapag pinalo o sinagawan mo sila kapag nangangagat, lalo nang silang matatakot o magiging agresibo. So yun po yung mali dapat nating gawin. Ang tama po nating gawin, gamitin ang positive reinforcement. Magbigay ng paboritong treat kapag mabait sila at alamin ang dahilan kung bakit sila nangangagat, takot, territorial o puyat. So yun po, pag tayo po ay nakagat, wag po natin silang sisigawan, wag po natin silang paggagalitan at wag nating iahampas yung kanilang mga cages para hindi po sila matakot. Yun po ang kaya po sila nagiging agresibo. So yun po yung maling bagay sa pag-alaga ng exotic birds. So kulang sa tulog. Ito po yung mali mga kahabi. Ang pag-iwan sa ibon sa maingay o maliwanag na lugar sa gabi, kailangan ng karamihan sa exotic birds ng 10 hanggang 12 oras na tuloy-tuloy at madilim na tulog gabi-gabi para hindi maging hormonal o irritable. So yun po baka nai-expose ang ating mga kaibon, ang ating mga ibon, yung mga cages nila sa maliwanag 24/7. Akala natin okay lang sa kanila ang maliwanag. Mali po yun mga kahabi. At yung sa maingay na kapaligiran, mali din po yan. Dapat magkaroon sila ng katahimikan, magkaroon sa gabi, 10 hanggang 12 oras na madilim para makatulog po sila at makapagpahinga po. So yun po yung tama. So iwasan po natin ang mga ibon sa maingay na lugar. So last but not the least, yung panglima natin, yung pagbaliwala sa kalusugan o yung veterinary care. Hindi pagsisegregate o quarantine sa bagong ibon. Ano ibig sabihin nito? Pag meron tayong nabiling bagong ibon mga kahabi, mali po yung pagpasok agad ng bagong biling ibon sa parehong silid o kulungan ng mga lumang ibon. Pwede itong magdala ng nakakahawang sakit tulad ng FB
PBFD o chlamydiosis. Yun po ang dapat nating iwasan. Kung meron tayong bagong biling ibon, ay pwede muna natin i-separate, ilagay sa quarantine cages at wag natin agad ihalo sa mga dati nating mga ibon. So, yun po ang maling bagay sa pag-alaga ng exotic birds. Ang tama po, i-quarantine muna ang bagong ibon ng 30 hanggang 45 days na hiwalay na kwarto. Yun po ang maganda. Yun po ang mainam para ma-quarantine po natin ang bago nating biling ibon. Para maiwasan po natin, hindi natin alam yung bagong bili nating ibon kung mayroong carrier na sakit. So, paghintay sa na lumala ang sakit bago gamutin. Mali po ang ginagawa, magaling magtago ng sakit ang mga ibon. Prey animals kasi sila. Kapag napansin mong nakatambak lang ito sa ilalim ng kulungan, nakamukmok o hindi kumakain, malubha na ito. Huwag mag-atubiling dalhin agad sa avian vet. So yun po yung ating gagawin mga kahabi. So yun mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan sa mga maling bagay na pag-alaga ng exotic birds. Baka hanggang ngayon ay atin itong napapractice. Ito pala ay maling kapamaraanan. So muli, maling pagpapakain o yung mga nutritious natin, yung maling ibibigay natin sa ating mga alagang ibon, pagbabaliwala sa ligtas ng kapaligiran o yung environmental hazard. Yung pangatlo natin, kulang sa mental stimulation o yung sa pakikipag-ugnayan. Pang-apat mo, maling trato at pangunawa sa behavior. At yung panglima po, pagbaliwala sa kalusugan o yung veterinary care. Kaya po tayo namamatayan ng ibon ng mga exotic birds dahil napapabayaan po natin sila. Ito yung mga maling bagay sa pag-aalaga ng mga exotic birds. So hope may mga reminders tayo na ibigay or na ibahagi sa inyo mga kahabi. At kung nagusto niyo to mga kahabi, ay humingi pa ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Edery at iba pa. So, nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At si Kahabi Noriel 12, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Ryan Cookie, shoutout po. Si Kahabi Nurse Yeng, shoutout po. Si Kahabi Lucky Birds Aviary, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Sian, si Kahabi Amore, shoutout sa iyo. Si Kahabi Forever at si Shelski, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Gary at si Kahabi Payat Matuko at last but not the least si Kahabi Norwalikan. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga maling bagay sa pag-alaga ng exotic birds para po ito ay ating maitama. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.